What's up mga tropa, part 2. Ito yung katuloy nung discussion kanina. So yung part 1, diniscuss ko lang naman po yung about sa wind load, yung magbabaliktad yung angle, okay? So ang gagawin lang naman natin dito class is isa-solve na natin etong bahay ni Pudas, no? Kasi nakakainis na eh. Ang daming nagre-reklamo eh, ba't daw ang bilis? Pero ano lang kasi yun, quick recap lang kasi siya, di ba? Ang ingay ah. So ang gagawin lang natin dyan class, pakidlatin muna natin etong mga distributed load para hindi tayo malito. Mas maganda kasing ganun para easy lang muna tayo. So, eto pakidlatin natin siya. Green na lang no para mas astig. Tapos eto na lang. Okay. So, eto pakidlat ang kapal ha. Parang yung mukha mo. 1 lang. 1.5. So, eto pakidlatin lang natin siya. Kidlat yan sa gitna lang din naman, 'di ba? So, ang gagawin lang natin diyan, 3.75 times. So, sige, isa-isahin pa natin. So, number 1. So, 3.75 times 4 meters. Diba? Ito yan, yung 3.75 tatama sa 4 meters. So, itong 4 meters na to, para hindi kayo malito, lagay nyo na lang siguro ng 4 meters din dyan para alam nyo, diba? So, ilan yan? 15 kilonewtons. Alright. So, pangalawa, pakidlatin natin itong line na to. So, dito class, nilagay ko na kaagad yung hypotenuse side. Kasi, eto, 2.5. Eto this one is 2.5. And this one is 2 meters. So, para makuha yung hypotenuse, Pythagorean theorem, makukuha nyo si 3.2. Eto po kasing, inclined distributed load na to, hindi mo siya pwedeng pabagsakin sa 2.5 meters or 2 meters. Dapat, yung same na babagsakan niya is perpendicular sa kanya, di ba? Which is ang perpendicular sa kanya, syempre ito ring nakaslant, no? Itong nakaslant na to. Hindi pwede itong 2, hindi pwede yung 2.5. Mali ka agad kapag ganun, no? Lagi mong kukunin yung hypotenuse. So pag pinabagsak natin yan, class, ganito yan ang maging itsura niya. Yan. Syempre sa gitna lang din naman, no? Gitna lang din yan. So ang gagawin natin diyan, 0.75 times 3.2. Ilan po siya? So, dito muna sa calci ko siguro, no, since chill pa naman. 2.4. Biglang lumiit. Iba pala yung ginamit ko. Ito. So, this one is 15. Okay. Lagay ko na agad, no? So, ito is 15. Tapos, ito is 2.4. Okay, next, ito naman, pataas naman yung ano niya, yung tira niya. So, titingnan nyo lagi yung force, no, kung pataas, pababa, pakanan, pakaliwa, ganun. So, ito pataas. Take note nyo palagi, kapag distributed load na rectangular, laging gitna naman po yung bagsak niya. Okay. So, kukunin lang ulit natin yung kanyang nagiging kidlat or resultant force. Number 3 will be 3.3 times 3.2, diba? This one will be 3.3 times 3.2. 10.56. Yan. So this one will be 10.56. Kilig ko nga si bro. Okay, so last na nakidlat na tayo class. Eto. Pagidlatin natin dito. So eto is 2.4, no? Number 4 is 2.4 times 4 meters is equal to 9.6 kilonewtons. So this one will be 9.6. Eto class, etong kidlat na to, hindi naman siya necessary na kailangan yung gawin palagi. Pwede na kayong mag-direct kung gusto nyo. Pero kung gusto nyo chill lang, mas dahan-dahan, mas matagal pero at least mas maayos. Pagidlatin nyo siya para hindi nyo natitignan yung distributed load na to. Ang titignan nyo po is eto ng resultant force. Kumbaga naka-point load na lang siya, di ba? Mas madali. Okay. So ang gagawin na natin dito, kunin na natin yung kanyang mga components, di ba? Sabi ko kapag naka-slant yan or inclined force, lagi po siyang may component which is kunin na lang natin, no? Para kailangan kasi natin yung component yan. Kasi halimbawa itong 2.4, pag minoment mo siya sa C, eto yan, o magmo-moment siya sa C, asan yung moment arm niya, di ba? Parang ganun. So, sir, hindi ba pwedeng
i-solve ko yung distance na ito parang ganyan. Ito yung magiging moment arm niya. Pero wag ganun. Ganito na lang, i-component nyo na lang. So pag kinomponent nyo po siya, gawa tayo ng bagong kulay. Mas maliit. Ayan. Ito na lang. So kapag kinomponent nyo yan, syempre meron siyang Y component, no? And X component. Ito siya. No? So, ito. Di ba sabi ko dun sa previous video ko, ay ano natin siya, ihiwalay natin siya. Try na nga natin siyang ihiwalay. Para chill lang, kumbaga. Para mas maintindihan. Baka maguluhan po kayo sa drawing. Mabwisit kayo sa akin. No? Nakakaya naman. So, ito siya. Nasaan siya kanina? Sige, ito na lang. This one is 2.4. And kukunin natin yung kanyang mga components. Makapal na. Okay na siguro yan. No? Yan. And ito. So, ganyan maging components niya. And di ba sabi ko, ito kanina is 2.5 and 2 meters. So, kapag slope naman po lagi kasi yung binibigay dyan, kunin natin yung angle dito. Na, kunin po natin yung angle dito. What is that? Tan theta is equal to 2 all over 2.5. So, that theta natin will be what? Shift tan 2 over 2.5. Mamaya ko na gamitin yung calcu ko dito sa tablet, no? 38.66. So, 38.66 yung angle natin dyan. Palitan ko na to. Di ba sabi ko, yung angle dito is same sa angle dito. Yan. Ito na siya. 38.66 din siya, di ba? Pwede naman na yan yung gamitin nyo, class. Pero ako siguro gagamitin ko yung kabila. Minus 90 ko. Ito. 51.34. Ito na lang gagamitin ko. Yung 51.34 degrees, no? Para kapag nag-FY ako, sign pa rin. No? Sana i-post nyo na lang or panoorin nyo yung previous na ano ko dito. Explanation. So, ang gagawin ko lang dyan, kukunin ko yung aking Fy, no? And Fx. So, ang Fy ko will be 2.4 sine 51.34, no? Tapos ang Fx ko will be 2.4 cosine 51.34. So sabi ko nga, pwede nyo namang gamitin po tong 38, ang magiging value niya, which is equal lang din naman sa Fy is equal to 2.4 cosine 38.66. Tama ba? 38.66 tama. Or 2.4 sine ng 38.66. So, ito, same lang siya, no? Sige, try natin i-compute. 2.4 cosine 51.34 is 1.5. Tapos, ito is 1.5, no? Tapos, 2.4 sine 38.66. So, para maniwala kayo. O, same lang sila na 1.5. Ito, same lang sila ng value. So, siguro, ano na lang, ito na lang siguro sa akin, no? I-burahin ko na lang po yan. And kapag sinolve natin yan, this one will be 1.5. And yung kabila naman po natin is cosine 2.4 sine 51.34. This one is 1.87. So, ganyan lang muna, no? Ito lang. Igilid ko lang muna siya. Tapos mamaya, yung mga value na lang yung ilalagay natin sa kabila. Okay, so yan yung una natin. And meron pa tayong isa pang inclined, no? So, ito ilagay ko na siguro. 1.5 and 1.87. Isama ko pa ba yung 4? Sama ko. 1.874. Yan, para medyo malapit sa katotohanan yung sagot natin. Okay, so yan na siya, no? Kung mapapansin nyo.
Pag slope naman, sir, paano pag slope? Mababaliktad din. Meron naman akong picture. Saan ba yung picture ko nun? Sa Facebook uploaded naman, no? So, eto, kukunin din po natin yung component niya. Siyempre, dahil pa-away siya, pag ganun din yung ating magiging component. Yan, tapos pag ganito. Okay, so ganyan siya. Ano na ang gagawin natin dyan? Siyempre, kunin ulit natin yung kanyang magiging component. So, eto nga kanina is same lang naman, 51.34 dito. Solve pa ba natin? Sige. Nakakaya naman sa mga... Hindi, joke lang. So, eto, yan. Ang haba tuloy. So, yan, no, ganyan. Tapos, syempre, kukunin na. Eto siya kanina. Kukunin daw natin eto. And eto. So, ganyan siya, no? Okay. Ang gagawin natin po dyan is what? Ano ang gagawin natin? This one is ilang degrees to? Ganun pa rin naman, no? 38.66 degrees. So, this one is 38.66. And this one is 51.34 degrees. So, gagamitin ko na lang yung 51.34. This one is 10.56 kilonewtons. So, ang Fx ko, this one is my Fx. Uy, ano yung nangyari doon? This one is my Fy. Fy ko will be 10.56 sine 51.34 or Fx ko na 10.56 cosine 51.34. Sabi ko nga, pwede nyo naman pong gamitin to, magbabaliktad lang sila ng function. No? So, ilan yan? Fy ko will be what? 10.56 sine 51.34 is 8.25 na lang, no? Uy, mamaya nga muna tong calculator natin. Pag mahaba-haba na yung inuman. So, Fx ko naman will be cosine 6.6 na lang. Yan. So, ilagay ko na dito. Fy is 8.25. Fx is 6.6. So, ganun lang siya, no? Medyo mabusisi talaga, pero wala eh. Wala tayong choice. So, ito na lang yung kanyang solving. Ang gagawin lang po natin dyan, class, magmo-moment na tayo, no? Magmo-moment na. So, kopyahin ko na lang siguro siya ulit para malinis-linis yung ating solution. Alright. Alright, astig. Ito na siya. Okay, so bago tayo mag-moment, class, kunin muna natin yung mga distance nila. Syempre, di ba? Kailangan pag may moment, kailangan alam natin yung distance. Okay, so eto, class. Mapapansin nyo, 4 meters yung kanyang distance, di ba? Ito, 4 meters. And syempre, yung magiging hati niyan will be 2 meters, 2 meters. So, kung mapapansin nyo, ito siya. Ang centroid niya lang naman is gitna. Medyo magulo na, no? 2 meters. Sige, okay lang. 2 meters, 2 meters. So, sige, lagyan natin ng ganito para hindi nakakalito. Magulo na no? Wait. Ayusin lang natin. Alisin ko tong 2.5 and eto. And eto. Okay, sige, ganyan. So, this one, eto na lang, black na lang. So, ganito siya, di ba? Tapos, eto yung centroid niya. Nasa gitna lang naman. Which is, mahati yan, magiging 2 meters. Tapos, 2 meters dito. Di ba? Siyempre, same na rin yan dito sa kabila, no? Same na rin sa kabila yan. Tapos, next natin, etong distance naman netong 1.5, etong 1.5. Yung 1.5 na to, tatama yan sa gitna rin. Ito yung 2 meters, no? Ito yung 2 meters.
Yan, ito yung 2 meters natin, no? Tapos ito, nasa gitna lang din siya ng 2 meters. So kapag hinati mo yan, this one will be, magiging ganito na siya. Ayusin ko na, no? Ganito na agad. Kung ito is 2 meters, this one will be 1 meter and 1 meter. So ito yung hati niya, no? Gitna lang siya, etong 1.5. Okay, sana naintindihan yan. So kapag magmo-moment tayo doon, ito 1 plus 4. Parang ganun, no? So ganyan lang muna siguro. Next naman, etong 1.874, ang magiging distance niya, syempre gitna lang din. Eto class, wag nyo nang gagamitin to next time na yung ganyan. Ang gagamitin natin, syempre sabi ko yung kanyang perpendicular sa distance, which is 2.5. No, dito siya tatama sa 2.5 na distance. And yung 2.5 na yan, pag hinati natin yan, gitna lang din kasi siya, di ba? Ito yan. Ito siya, no? Ito yung hati niya. So 2.5 yan, that will be 1.25 and 1.25 meters. So itong 3.2 siguro burahin ko muna, no? So focus tayo sa mga moment arm dito. Okay. Okay. Yan na. Okay na ba yan? So ito pa, hatiin na rin natin. Ito, yung distance na itong 8.25, no? Tatama yan dyan. So this one will be 1.25 then 1.25. Yan, okay na ba? Okay na kaya? Sige, okay na yan. Okay, so pag ganito class na 3 hinge na structure yung lagi nyo kinoconsider or 3 hinge arc, ang una nyong gagawin class para may masolve kayo, consider nyo yung whole structure. Yan, consider nyo yung whole structure, no? So, kapag consider nyo yung whole structure, syempre, ang mga reaction pa lang natin is si AY and ay si hinge at A and hinge at C. So, etong B na to, wala mo na yan. No? Okay, consider whole structure natin, class. Summation moment tayo kay C is equal to 0. So, clockwise positive na lang. Counterclockwise negative. So, ganyan na lang siguro, no? Okay. Si AY natin class, magmo-moment kay C, ang ano niya po, ang anong tawag doon, ang ikot niya will be counterclockwise, no? Counterclockwise yan, so negative. So negative AY times distance niya po is 5 meters, no? 2.5 plus 2.5. Okay, sana sundan nyo na lang siguro, no? Para hindi matagal yung video. Tapos meron tayong 15, positive po yan, clockwise ang ikot niya. 15 times, ang distance niya will be 2 meters. So, ito yan. 15, ang perpendicular distance niya will be 2 meters. Ito, no? Itong 2 meters na to. Okay? So, next pa tayo, yung 1.5 naman plus 1.5. Ang kanyang distance will be 5 meters. Bakit po 5 meters? Kasi ito siya. Ito siya, no? Ito siya. Ang magiging distance niya will be 1 meter plus, ito, 4 meters, or kung gusto nyong tignan dito, 1 meter plus 2 meter plus 2 meter. So, 5 meters siya mula kay C. Di ba? So, next naman tayo, minus po itong 1.874. And ang kanyang maging distance will be 1.25 plus 2.5. No, ganyan lang siguro. Tapos, plus ulit tayo ng 8.25 times 1.25. Plus ulit tayo ng 6.6 times 5. Okay? Tapos plus ulit tayo ng 9.6 times 2 is equal to 0. So, ang haba. Ganun talaga eh. Wala tayong magagawa eh. So, dapat lahat ng ano natin dyan is meron. Halimbawa, ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, dapat 7 yung ano natin, function. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, tama. Okay. So, i-calculate na natin siya. Ito na yung mahiwagang calculator natin. So, negative alpha x times 5, no? Plus 15 times 2. Plus 1.5 times 5. Minus 1.874 times 3.75 yan. Plus 8.25 times 1.25
Plus ulit tayo ng 6.6 times 5. Plus ulit tayo ng 9.6 times 2. So, yan siya. Shift solve natin. 18.597 ang maging sagot. So, AY natin will be 18.597 kilo Newton. So, yan na yung sagot natin. No? Try nga natin i-check dito sa previous ano ko. 18.5963 doon. Pero okay lang. So, 597 dito. Yeah. So, yan na yung AY natin, no? Haba. Wala eh. Ganun talaga class eh. 18.597. So, yan yung sagot natin sa AY. Next naman tayo, class. Mag-summation force tayo ng y-axis ng mga vertical components. So, eto, meron na tayong AY na 18.597. Okay. Pag nag-summation force tayo ng, pwede naman tayong mag-summation force ng x, no? Kaso nga lang dalawa yung magiging unknown natin. Pwede rin naman tayong mag-moment kay A para makuha si CY. Pero mas maganda mag-summation force na lang tayo ng y para makuha natin si CY. Summation force tayo ng y is equal to 0. Upward positive, downward negative. So, ganyan na lang, no? So, AY natin is downward. So, negative siya. Negative 18.597. Tapos, tingin lang tayo sa mga upward force. Ano ba yung mga upward force natin dyan? Etong 1.874. Eto, class, no? Baka malito kayo. Pag na-component nyo na po etong inclined, huwag nyo na pong gamitin tong inclined, no? Huwag nyo nang pansinin to. Itong mga components na yung pansinin nyo. Okay? So, pababa itong 1.874, so negative. Tapos, etong 8.25 is pataas. So, plus 8.25. And ang ating CY po, eto siya, is pataas. So, positive. Plus CY is equal to 0. So, by solving that one, our answer will be what? Negative 18.597 minus 1 point E. Ano yung nangyari doon? Ulit. Negative 18.597 minus 1.874 plus 8.25 plus alpha x. Alpha x yan. Shift calc. Oh, so 12.221. So CY natin will be 12.221. So check ulit natin dito. Oh, tama. 2213 doon. Okay. Kilonewtons. So, eto na. Meron na tayong AY and CY. So, yan palagi yung makukuha nyo, class, no, kapag ganito. Tapos, nasa baba lang dapat. Ay, pantay dapat itong dalawang hinge na yan. Magandang mag-hole structure. Okay. So, meron na tayong value. After natin makuha yan, class, kahit anong gawin natin, wala na tayong mas-solve. Kaya kailangan na po nating i-cut. No, puputulin na natin itong ating structure. So, kapag pinutol natin siya, take ko na lang tong left side. Ito na lang. Copyin ko lang si tropa. Yan. Pwede nyo namang i-consider din si right side. So, trip nyo yan. Consider, pero ako dito consider left side of structure. Ayan, pinangitan ko na yung sulat ko para astig. So, eto siya. Yan. So, kapag kinonsider natin yan, kapag nag-cut na tayo, class, syempre, lalabas na yung kanyang reaction ng B. So, sabihin ko yung reaction niya dito is, ano na lang, pataas na BY. Dito na, no, wala eh. Masikip na eh. Masikip na yung drawing natin eh. Tapos, pag ganito na, BX. No, pag ganyan na lang na BX. Okay, so,
Ganyan, okay na siguro, no? Ang gagawin natin dyan, okay, gilid muna si tropa. Okay, ano nang gagawin natin dyan? So, pag kinat na natin, sabi ko, lalabas na yung mga reaction ni B. Pero kapag whole structure nga po, di ba, yung reaction niya is, wala pa lang, unknown pa lang. Saka lang naman lalabas yung reaction niyan kapag hinati mo na eh. So, yan. Ito na, i-consider na natin to. Ang mangyayari na po dyan is what? Summation moment tayo kay B na lang. Summation moment B is equal to 0. So, clockwise, positive, counterclockwise, negative. So, ganyan na lang siguro, no? Okay, pag nag-summation moment tayo kay B, eto, si AY natin, iikot kay B, si AX ikot, ikot. No? So, basta tatandaan nyo, pwede nyo siyang i-moment as long na meron siyang distance or moment arm. Okay? So, dito na. Sa AX muna. Si AX, ang ikot niya will be, papunta kay B, ano yan? Counterclockwise, so negative 18.597, no? Tapos etong AX will be counterclockwise, no? Ay, yung distance niya pa pala, which is 2.5, no? Tapos may plus AX, ang distance niya papunta kay B is 6, no? 2 plus 2 plus 1 plus 1, diba? 6 meters yan. So 6 to. Tapos, etong 15 naman will iikot ng counterclockwise. So, negative 15. Ang kanyang distance will be 4. No? Ito, 2 plus 1 plus 1. No? Tapos, etong 1.5 plus ulit plus 1.5 times 1 meter. Tapos, minus ulit. Ay, wait. Minus pala to, no? Okay. Minus. Tapos, minus ulit tayo ng 1.874 times 1.25. Yan. Is equal to 0. Ayusin ko lang. Okay. Okay, so patalas-tas lang, no. Etong ano, 'di ba sabi ko, pag kinomponent niyo na siya, huwag niyo nang papansinin to, etong resultant force, no. Etong naka-incline. Pero kapag ganito na inclined force na naka-perpendicular yung kanyang ano, wind load nga kasi naka-perpendicular siya. So pwede niyo rin siyang i-moment diyan, pero hindi niyo na i-consider to, parang ganoon. Pero sige, wag niyo munang pansinin 'yon. Ang isipin niyo lang muna itong component lang muna. No, next time ko na siguro ituturo sa klase. Okay, so yan siya. Try natin i-solve ang ating AX. So dito muna sa kaliwa si Tropa Pips. So negative 18.597 times 2.5, no, plus alpha x times 6 minus 15 times 4, ang ingay nung ano, minus 1.5 times 1 minus 1.874 times 1.25. So shift solve, x will be 18.39 na lang. AX natin will be 18.39 kilonewtons. Gilid ko na si Tropa. Okay, try natin check kung tama ba yung AX natin. Sorry, ginaganito ganito. Oh, so yun, tama. 18 point, ano nga sa kanya eh? 389. Ano ba sa akin? 18.39. Tama lang. So, ito na po yung AX natin. Yan, di ba? Tapos, syempre, isolve na natin si BX. Solve din natin si BX. So, isolve na natin lahat ng reaction na. Okay. So, nag-moment na tayo. Summation force na tayo ng Y is equal to 0. Upward positive. Downward negative. So, yan, no? Para makuha na natin si BY, try na natin. So, isang moment lang, okay na isang moment, tapos summation force na, mas madali. Okay? So, negative tayo ng 18.597. Okay, tapos tingin ulit sa mga vertical force or force na nasa y-axis, meron pa si negative 1.874, no? Plus tayo ng BY is equal to 0. So, that yung BY natin is ilan? So, dito na sa calculate ko para mabilis. 18.597 plus
1.874. So this one will be 20.471 kilo newtons. So yan na yung ating By. Next naman po is si, okay, alright, si Bx naman. Summation force naman tayo ng x is equal to 0. Mga pakanan natin is positive, mga pakaliwa natin is negative. So unahin na natin si Ax. Ax is negative, no? Negative kasi pakaliwa, and ang value niya is 18.39. Ito siya, no? Yan. Tapos meron tayong pakanan na 15 plus 15 plus 1.5, di ba? Tapos minus po ulit tayo ng Bx is equal to 0. So ang magiging sagot natin diyan, negative 18.39 plus 15 minus 1.5 ay plus minus alpha x. Shift solve natin, negative 1.89. Negative 1.89. So negative yung sagot natin, class, meaning mali yung assumption natin na yung Bx po natin is pakaliwa. So ito pong negative is pakaliwa. Gawin po natin siyang positive. So pag ginawa po natin siyang positive, Bx is equal to 1.89. Itama po natin yung assumption natin. Siya po pala dapat ay pakanan. No? Pakanan dapat yung reaction niya. So eto, palitan na natin. Siya po ay pakanan. Okay? Wait lang may nag-chainsaw na dito ang ingay na Try ko lang ilagay yung ko, microphone ko.